Magandang umaga sa lahat. No? Ako nga pala si Coach Ape. Maraming nagre-request na nagchat-chat o nang-message sa atin na humingi ng sprint workout or sprint training program, lalo na doon sa mga players na nagsa-self-training, no? Or walang nagko-coach. Sana makatulong ng konti sa inyo itong aking ibibigay na tips. Tapos ganoon din sa mga kaibigan natin na mga coaches na sana madagdagan o makapag-share ako sa inyo ng konting kaalaman pagdating sa workout for a sprint event. Okay? Yan, simulan natin ngayong umaga. For example, Sunday, wala kayong workout. Natural, Sunday recovery yan. Mag-start tayo ng workout ng Monday. Okay? Ito yung mabibigay ko na workout na pwede po sa inyo, no? Especially yung nag-100, then nag-200. Okay, doon lang muna tayo sa dalawa, 100, 200. Wala mo ng 400 kasi yung 400, ibang workout naman yan, no? Okay, focus muna tayo doon sa dalawang event. Okay, for Monday, pwede kayong mag-oval. Tuesday, pwede sa gym. Wednesday, pwede sa oval. Thursday, pwede sa gym. Friday, pwede sa oval. Then, Saturday, pwedeng active rest or kung may competition kayo, pwede naman yan. Okay? And then, yung Sunday talagang yan yung recovery natin, no? Okay. Simulan natin sa Monday. Yung ibibigay ko rito na workout, 250, no? Bakit 250 meter? Ito yung tinatawag ko na long sprint workout, no? 250 meter. Okay? Sa 250 meter workout, kailangan natin dito yung quality run, no? Dito papasok yung quality versus quantity. Haniin mo yung maraming repetition kung hindi naman nagagawa ng isang atleta ng maayos. For example, nagbigay ka ng 10-250 sa player mo, no? Dahil sa sobrang haba, sobrang dami, ang nangyayari, may mga takbo doon na dadayain nila, no? Hindi nila gagawin ng tama. Kaya mas ina-advise ko yung ibaba natin, no, yung repetition. Magbigay lang tayo ng 4 or 3 repetition na quality run sa 250 workout. Ito yung bibigay ko, no? 250 meter workout for a sprint, no, sa Monday. For example, na ang target mo dyan is 100. Okay? Meron din yung computation, no, na target time, no, para makuha mo yung quality run talaga. For example, 200 yung iyong paghahandaan. Okay, sa 200, ang target time mo dito ay let's say magbigay tayo ng 22.9 seconds, no? Sa 200 target, yun yung target time mo doon sa distance na yun, no? Yung 22.9. Ano ba yung dapat na time, magiging time natin doon sa 250 meter, no? Yan. Nibigyan ko kayo ng time, ng tip. Okay, doon sa 200, 250, ang dapat na maging target time nyo doon ay 29.3, no? Doon sa 250 meter run na quality. Sabihin, tatargetin mo talaga yon na 29.3. Okay, 4 na beses mong gagawin yun, o 3 beses. Okay? Pero doon sa 4 na beses o 3 beses mong gagawin, we need to rest. No, bigyan mo ng tamang pahinga yung muscles mo bago ka tumakbo ulit ng pangalawa. Okay, ilan ba yung minimum time ng rest na dapat mong ibigay o dapat mong gawin sa atleta mo? Okay, minimum dyan ay 10 to 15 minutes. No? Pag takbo niya ng isang 250 at nakuha niya yung 29.3, bigyan mo ng 10 minutes na pahinga or 15 minutes na pahinga bago ka ulit magpatakbo o bago mo takbuhin ulit yung pangalawa na 250. Okay? Ganun din sa pangatlo, pangapat. We need to rest 10 to 15 minutes per run. Okay? Yun yung aking tip na may bibigay sa workout ng Monday, yung 250. Okay? Coach, paano naman kung nag-iba naman ang distance yung aking tatakbuhin? For example, 150. Okay, ganun din yung process, no, na gagawin mo. Then, merong computation yan. Paano mo nakukuha yung time na dapat mong targetin. Okay?
Ibibigay natin yan sa susunod natin ng mga video kung paano kukumputin. Okay, for the meantime, doon muna tayo sa 250 meter target run natin, quality run na may target time. Okay, next, pagdating ng Tuesday, tumakbo ka na sa oval. Tuesday, pwede ka naman mag-gym, no? Kasi hindi nangangahulugan na buong isang linggo, lagi kang nasa oval, takbo ka ng takbo. Hindi ho ganun yun, no? Meron pong process yan, no? Yan, pagdating ng Tuesday, pwede kang mag-workout sa gym. Okay, ang ma-advise ko dyan, pwede kang mag-lower o legs workout. Okay, ano ba yung pwede mong possible na workout? Pwede kang gumawa ng squat. Pwedeng lunges. Lunges alternate or lunges left, right. Okay, ang ma-advise ko, 8 counts, 4 sets. Now, doon muna sa muna tayo, konting sets lang muna tayo. Okay, 8 bilang, 4 na beses doon sa squat. Then, doon sa lunges. Okay, pwede kang maglagay doon ng 10 to 15 or 20 pounds na weights. Okay, then samahan mo na rin ng pogo jump, no? Importante yan. Lagi kong pinasasama sa mga atleta ko. Yung pogo jump na explosive movement, no? Sabihin, lakas, tap, power. Okay, estimate ka ng 20 meters, 10 sets, o 10 times na pogo jump. Then after ng pogo jump, recover ka na naman, pagawin mo naman ng happy feet o speed work, no? 10 seconds lang, 10 reps ulit, no? Yung happy feet and or speed work. Okay, yun po yung workout natin ng Tuesday. Pagdating naman ng Wednesday, pwede kang mag-oval ulit. Okay? Ang mabibigay ko na workout dito, 60 meter, 90 meter, 20 meter, 120 meters. Okay, pwede kang maggawa ng 3 sets to 4 sets. Okay, parang pyramid, no? Takbo ka ng 60, pag takbo mo ng 60, lakad ka papunta ng 90, takbo ka ng 90, lakad ka papunta ng 120. Okay, 3 hanggang 4 na sets yan. Okay, again, bigyan mo ulit ng rest yung bawat sets na yun, no? 10 to 15 minutes ulit ng iyong sets na rest na ibibigay sa player mo o gagawin mo. Okay, yun yung workout natin ng Wednesday. Okay, pagdating naman ng Thursday, balik ka na naman sa gym. Okay, yung ma-advise ko naman sa gym, upper ka naman kasi nag-lower ka na nung Tuesday. Okay, pwede ka mag-pull-ups, pwede mag-military, no? At pwede mag-extra ka ng push-up. Okay, marami kang pwedeng gawin for after body workout. Then, pagbalik mo naman ng Friday, pag Friday, dito, no, gumawa ka ulit ng isang workout na quality run, no? Quality run ulit. Laging quality. Less repetition, pero mataas yung intensity ng workout mo. Okay? Again, 2 to 3 sets lang to, no? Pwede ka rito magpa-time, no? Ang pwede kong ibigay dito, 90 meters or 150 meters. Okay, again, balik tayo doon sa data. Pag tumakbo ka ng 150, ang target time mo for men, no? Ito sa men. Tingnan natin sa men. Ang target mo ay 11.1 sa 100. Ano ba yung dapat na ita-time mo doon sa 150 meter? Okay? Okay, ang target time for 11.1 is 16.3, no? Yung magiging time mo dapat doon sa 150. Doon ka lang, no? 16.3. Okay, Coach, paano naman pagka gusto ko naman ng 200? Okay, sa 200, for example, ang target time mo ay 22.9. Kaya ang gagawin mong takbo ng 150 na time ay 16.8, no? Okay, 16.3 sa 100, 16.8 naman sa 200 na 22.9 ang target, then 111.1. Okay? Sa babae, ang target mo, for example, sa 100 ay 12.1. Ang magiging time mo dapat sa 150 ay 18.1. 18.1. Punta ka naman sa 200. 25.3 ang target mo sa 200. Dapat mong maging time sa 150 ay
18.5. Okay, may formula po kasi yan, no? Yan ang sunod natin na ibibigay. Okay? Then, pagdating mo ngayon ng, okay, ang repetition lang pala nito, no? Yung Friday workout natin na 150 or 90 ay 2 to 3 sets. Or pwede mong combine, dalawang 90, dalawang 150. Pwede yun, no? Okay, interval ka ulit ng 10 minutes o 15 minutes bawat run. Okay, paano, coach? May sasalihan akong competition ng Saturday. Mag-workout ako ng Friday ng mabigat. Okay, ang advice ko doon, pwede ka mag-active rest ng Friday. Ano ba yung active rest? Easy jog, then 50-50 workout para doon sa kinabukasan ng competition, no? Pwede yun. Pero kung wala ka ng competition, pwede mong gawin yung sinabi ko kanina. Kaya pagdating ng Saturday yan, recovery talaga yan, no? Recovery. Bigyan mo ng recovery yung mga muscles mo para doon sa mga susunod na workout na gagawin mo. Okay, sana nakatulong ng konti itong binigay ko sa inyong training for a sprint. Then, makapagbigay tayo ng konting maiambag natin ng konti yung ating konti lang naman to, no? Maliit na bagay. Makakatulong tayo sa mga atleta na nagsiself-training, no? Yung mga atleta na talagang masisipag mag-training. Then, sa mga kaibigan natin, mga coaches dyan na masisipag. At again, ako nga pala si Coach Ape. Good day and God bless sa lahat. Salamat!